Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kani. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ni Ikaw, O Ginoo. Sa ikaunom kabulan sa pagmabdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa kalungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-on nga dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose. Nakaliwat ni Hari David. Maria ngalan sa babae. Miadto ang anghel kaniya og mingon paglipay ang Ginoo nag-uban og nanalangin kanimo pag-ayo. Naglibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel og nagpalandong siya kun unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Mingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria kay gikahimut-an ka sa Dios. Magmabdos ka og mga nakog lalaki o ganlan mo siya Jesus. Mahimo siyang inila og tawgon siya nga anak sa Dios. Nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David. Og mahimo siyang hari sa kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan. Og dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria mingon sa anghel, ulay ako. Busaon-saon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo. Og magpabili ng gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini, ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Inumdumi ang mga paryente nga si Isabel. Yung paryente nga si Isabel. Gingon nga dili na siya mo anak. Apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak. Bisan tigulang na siya kaayo kay walay dili mahimo sa Dios. Mingon si Maria, suluguon ako sa Ginoo, mahimo unta kanako ang imong gisulti. O mibiya ang anghel kaniya, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Paligmang lingkod, magandang tanghali bayan. So, ngayon ay ipatuloy ko yung catechism natin on the wind of ignorance. Pero nandito pa tayo sa first point. Pero yung first point, may 10 bullets. So, 7 points po ito. Pero yung first point ay may 7 bullets. Pero na-share ko na po ito, yung hanggang 8 na po. Ignorance is a wind, ito yung first point sa winds of ignorance. Ignorance is a wind of original sin. Ito yung first bullet. Pero may, first point, pero may 10 bullets na isi-share ko sa inyo. Una, ito po yung resulta sa original sin natin. Walang exempted po. Walang exempted. Kasali po itong naghuhumiliya. No, tayo lahat. Yan, kapag makarinig tayo nito, parang hindi ako, exempted ako niyan. Si Mama Mary lang ang exempted. No? Because of Adam's fall, our intellect is darkened. We do not naturally see truth clearly anymore. Error comes easily. Madali tayong magkamali. So, unang first point, first bullet, so first point, confusing success with happiness. So, inelaborate ko na yan nung isang mga araw. Pangatlawa, thinking I am good person, so I don't need God. Pangatlo, the third bullets, justifying sin as normal. Yan po yung pangatlo. Pangapat, fourth bullets, believing time will heal everything. The fifth one, thinking suffering as God's absence. Pang-anim na bullets, sixth bullet, trusting feelings over truth. Pang-pito, confusing love with tolerance. Nandito na tayo sa pang-walo. Sa first point pa tayo. So, the eighth bullet, depending
only on science or logic. So ito po, ignorance as a win of original sin. A person rejects God because only what can be proven exists. Yung pinaniniwalaan ko lang, Father, kung ma-proven scientifically. Beyond that, hindi na ako maniwala because it is not proven by science. Ito po yung pang-walo na bullet. Ignorance is a win of original sin. At dahil dito, the mind of man has been so blinded by sin that it cannot see the light unless it is healed by grace. So yung grasya natin, ang makapagaling lang sa atin. Amen? Hindi yung talino mo. Hindi yung skill mo. Hindi yung talent mo. Kahit wala tayong talent. Pero yung grasya ay hiningi mo sa Panginoon. Kaya nga, si Father Martin at may isa pang pari, magpakumpisal mamaya. No? And you will receive the grace of purification. The grace of sanctification. Kulang yung araw ko kapag wala akong kasamang pari. Kahapon, nasuntok ako dito. Hindi ako naka-attend ng misa. Ang sakit. Dito pa sa panga. Yung possess, no, dito, pang, mahayo kayong pagkaigo diri, oh. So, yan ang mga experience namin dito, no. Pero hindi naman yun yung possess, yung demonyo, galit na galit sa atin. So, ito yung 8 bullets, depending only on science, depending only on your philosophical knowledge, depending only on science or logic, philosophies, and then ignorance limits reality to visible things. What about the invisible reality? How about our faith? Di ba? So, yung katotohanan, yung ignorance natin limits saan? The reality on visible things. No? Ang daming mga naranasan natin na may spiritual reality. Kanina nag-exercise ako from Southern Leyte. Alam nyo, akala nila normal lang yung sakit niya. Hindi pala. Ilang demonyo, ang dami nila. Nilagay ko yung stola ko sa kanyang tiyan, sumisigaw. Ilan kayo? Madami. Sumigaw, minister pa ito. Uy. Mamaya, malalaman din natin kayo. No? Huwag lang kayo magmadali. Deliverance kayo. No? At meron akong i-share mamaya before ako mag-bless sa mga religious items ninyo. Ignorance, tignan ta, ignorance limits reality to the visible things. There are reality beyond visible things. Why? Bakit magbabatay tayo doon? Because we are ignorant. Ignorance is the wound of the original sin. Di ba? Yung mga classmate ko na matalino sa seminaryo, ngayon, atheist na. Nasa naniwala pa sila sa mga philosopher because all reality can be verified by science. Hindi totoo yun. Yung miracle sa Our Lady of Guadalupe, alam nyo ba, yung telma niya, yung tila, yung cloth, made by fiber cactus. Alam nyo, sa mga scientists, sabi nila, ang lifespan sa fiber cactus, 10, 20 to 30 years. Pero yung telma ni San Juan Diego, mas worse pa daw. Madali perishable. Madali ma-perish. Madali malanta.
Pero almost 500 years na ngayon. Sabi nila, nagsagawa sila ng replika. Hindi umaabot ng 20 years. Gumawa sila ng replika sa Our Lady of Guadalupe. The same materials. Pero hindi umaabot ng 10 taon. Wow! So meaning, there is reality beyond visible things, beyond scientific things. But ignorance limits our knowledge on the visible things. Tingnan nyo yung mga bright, yung matalino. Di ba? Hindi na yan maniwala sa demonyo. Totoo, hindi. Because ignorance is a wound from original sin. Yan ang first point niya. Nandito na tayo sa 8 bullets. Punta naman tayo sa 9 bullets, 9 points. So first point, sin, ignorance as a win of original sin. The 9 bullet, ignoring conscience. Yan po ay resulta sa ignorance. You ignore our conscience. Someone feels guilt but suppresses it. I don't want to think about it. This clouds spiritual vision. When the conscience will speak to us, masama yan, kasalanan yan, but we keep on ignoring it. Totoo, hindi. Yan pala ay ignorance as a win of original sin. When we keep ignoring our conscience. Conscience is the voice of God. Sasabihin ng konsensya mo, mas mabuti isa lang yung boyfriend mo. Okay lang yung collect and select. Pumupunta kami sa Mindanao at meron kami mga relatives doon, Gitgano, no. At nag-iinuman na yung mga relatives ko. Sinabihan yung kapatid ko, "Doy, ang dami mo palang babae, no? Gitgano ka talaga, no? No. Yan ang trademark natin, Doy. Liwat kay kanako, Doy." And then we ignoring our conscience. And then we promote our own sinfulness. Parang naging lalaki na tayo. Totoong lalaki dahil magdami akong babae. Nakita mo yung senador na balita sa Viva Hot Babes. At sabi niya, grabe si senador. Tip pa lang, paldo na. Hindi lang natin pagngalanan si senador, ha? Tip pa lang, paldo na. Magkano yung ibigay mo? 200 to 250. Tip pa lang yan. Sana all. Ignoring our conscience. Yung senador naman, yung kapatid na senador, sabi naman, okay lang yan na magbababae. Basta hindi maglalaki. Ignoring our conscience, moral conscience. Oy, totoo, hindi. Okay lang. Ang nangyari ngayon sa Bohol, 800 katao ngayon na sakit sa HIV. Nabalita yan sa Bohol Chronicle. Sige. La mo dia. Uy. Ala. Puli-puli mo dia. Baylo-baylo mo asawag bana. Dito sa Amerika magbaylo man, pre. Inis ta, pre. Mura man og mutilaw sa miglaing putahe, pre. Exchanging gifts sa ta, pre. Uy. Oh. Pag uli sa nakarinig ko yung Dear Kuya Eddie, sa sumpay na, ang pait ng buhay ko, no?
pag uwi ko nun niya, 2 lang yung anak, pero yung 3 na. Yan, ignoring our conscience. Pang-10, living without eternal perspective. Living without eternal perspective. A person plans only for comfort and ignores heaven. Para yung plano natin pang mundo lang. Anong plano mo anong kurso mo sa paglaki mo? Gusto ko magdoktor. Hindi naman masama yun. Ikaw, gusto ko magpiloto. Ikaw, gusto ko na kontraktor. Wala nang magdoktor ngayon. Gusto na lahat magkontraktor. Ano kapag malaki, maging nurse sa ibang bansa? Maganda yon. Pero what about your eternal plan? Sabi ng may lolas lumapit sa akin, Father, kapag mamatay ako, pang siyam ka na magbimisa sa akin. Na Father, meron na akong nakabayad na ako sa St. Peter. Dahil meron silang sayings doon. Parang natutulog lang. Parang natutulog lang. So, nakabayad na ako, Father, sa menteryo. Okay na. Walang tawag dyan. Memorial plan. Mayroon naman akong bagong kinasal. Sabi niya, Father, wala nang problema yung anak ko kahit wala pa akong anak. Nagbayad na kami. Nagplano na ako. Kahit ano pa yung kurso, kunin ang anak ko. Anong tawag dyan? Educational plan. So ngayon, what about your eternal plan? Ignorance as a wind of original sin. So anong nangyari sa atin? Ang ating mga plano sa araw na ito ay para lang sa mundong ito. Living without eternal perspective. This is temporary sight and not without having eternal sight. Because original sin dimmed the soul's headlights. Original sin, the ignorance, dim the soul's headlights. So yung headlight ng motor natin ay dim na. Hindi na malinaw. But the grace of God repairs the light of our headlight. Amen? So ngayon, malinaw na kayo kapag pupunta kayo sa sacrament of reconciliation. Tayong lahat. So dito lang ako sa second points. So ang first point natin, may 10 bullets. The second point, dito tayo sa second point. Ano yung consequence sa wounds of ignorance? Second point. May 7 points po ito na isi-share ko po sa inyo sa linggong ito. Sabi ni Father Chad Ripperger, sin deepens ignorance. Yung kasalanan natin deepens our ignorance. So yung wounds, yung ignorance as a consequence, as a wounds of original sin. And then, kung magkasala tayo, actual sin, it deepens our ignorance. It means that every time a person sins, it becomes harder for him to see what is right and wrong. Sin does not only hurt the heart, it also darkens the mind. Highlight yung kasalanan natin, it deepens ignorance. Lalalim na yung pagka-ignorante natin. Ano yung ignore? We ignore the truth. We are not innocent anymore. We are ignorant. We ignore the truth through committing sin, and that sin deepens our ignorance. Dito tayo sa biblical foundation.
Ephesians chapter 4 verse 8. They are darkened their understanding because of the ignorance that is in them due to the hardness of their hearts. So hardness of heart, yung kasalanan natin, hindi na tayo maniwala sa ating magulang, hindi natin maniwala sa ating mga kasamahan. Leave me alone. And then, mag-isolate ka na sa sarili mo. Because sin deepens our ignorance. So, additional text. Romans chapter 1, verses 21 to 22. So, yung aklat ni Father Chad, no, nag-search tayo ng mga biblical texts and then church fathers para maunawaan natin maigi yung ating sarili. The more we study about the teachings of the church, the more we know ourselves. Because the greatest knowledge that we obtain is knowing the self. Malalaman na natin sarili when we study the truth of our faith. Sabi ni San Pablo, their thinking became futile, and their foolish hearts were darkened. Though claiming to be wise, they became fools. So naging ano na sila, buang. Naging buang na tayo. Naging siraulo na tayo because sin leads to darkened thinking. Tingnan nyo, yung, di ba, mas matalino yung nasa Amerika. Pero tingnan nyo, they promote abortion. They promote adultery. They promote divorce. They promote absolute freedom, no, of individual. No? At sabi ni Pope Benedict, the world is suffering now of this called dictatorship of individualism. Bakit tinatawag na dictatorship? Ikaw na ang mag-decide without aligning ourselves to objective moral truth. Ano yung tama sa'yo? Tama yan sa'yo. Anong tama sa akin? Tama ito sa akin. Therefore, lahat tayo may tama. Uy, may tama na tayo, no? So, ano ba yung practical example dito? So, last 6 minutes na lang tayo. Last 6 minutes. Practical example, sin deepens our ignorance. Example, cheating becomes normal. A student cheats often and starts saying everyone does it. The mind stops seeing dishonesty as sin. Si mama sabi ni mama na anong kapag magdisiplina kayo sa mga anak ninyo, huwag kang maingay, may aswang. May aswang. Sinungaling yung nanay. No. At nagugutom yung anak. May aswang, anak. Saan yung aswang? Kakainin ko yung aswang, nay. And then kapag yung nanay ay lalakad at sabi ng anak, Mama, lalakad ka? Hindi. Bakit nagbibihis ka? Bakit ba magbibihis? Lalakad agad? Lalakad na? Hindi. Hindi ako lalakad. Nagbibihis lang. Pero, nung nalipat ang anak, nawa nas nanay, makakun ka. Inikad ako. Mamakak na po ang bata. Because, cheating becomes normal. Nagagalit ka sa anak mo. Sabi mo, yung tuition mo ay 15,000. Bro, 7,000 lang pala. Bakakon kang anak ka. Saan ka ba na liwat? Saan ka na liwat? Hindi sa'yo.
Yan. Sin deepen our ignorance. White lie lang ito, Father. White lie lang. Hindi pa, hindi pa ina-admit na kasalanan yung pagsisinungaling. Gina-justify pa natin. Ay, totoo, hindi. Ang po ay lagkuyog ha, kay na ay Jollibee, niguli. Pag uli pa. Maasang Jollibee, nag-close ang Jollibee na, no, pasensya na ka. Mag-close pag ng Jollibee, at 24/7 man ang uban. Siya nag-close lagi na, no, nag-close, no. Sama yun ito pagpalit niya, nag-close man, no, bakakon kayo. Sin deepens our ignorance. Ano pa example? Itong gossiping becomes just sharing. You know? A person spreads rumors and tells himself, I'm only telling the truth. Totoo naman yung sinabi ko. Totoo naman ito. So you destroy reputation. Pride blinds the intellect. Ito po pride, our pride, lust, gluttony, greed, blinds our intellect. Ano pa? Ano pa yung example? Sin deepens our ignorance. Immorality becomes freedom. Someone lives in habitual sexual sin and claims this is self-expression, not wrongdoing. Itong kasalanan ko, ay self-expression ko ito. Hindi po ito kamalian. No? Ang dami mong chicks ha. Kasalanan ko ba na gwapo ako? Kasalanan ko ba nga gwapo ako? Hindi ka gwapo. Baratuhon ka. Hindi man ini mga daghag uyab nga niya din ni karon, nagtuo mo gwapo mo, dili baratuhon ka. Kadtong nag-inusara rang uyab mo to'y mahalon. Kadtong nag-inusara rang asawa mo utoy mahalon. Uy. Ni kadtong daghag uyab baratuhon ko. Tanawa ng baratuhon gamay ray na malit. Kanang ukay-ukay. Parating daghana. Nagpila. Kay baratuhon. Balik ko na ko ha, don't justify our sinfulness. Example, babae at babae, no? Nagbabase lang tayo sa emotion natin. Father, na-inlove ako sa the same sex yung ano ko, Father. Na-inlove ako. You base your relationship on emotion, not on moral truth. And then, we keep on justifying ourselves. Ano mangyari? Repeated sin dulls conscience. Mahimo ng, atong konsensya, mahimo ng kining kubal. Makubala na ito konsensya. Pang-apat, na example sa sin deepens our ignorance. Pride becomes confidence. Example, immorality. Laging nanonood ng mga pornography. Parang kulang yung araw mo without pornographic videos. No. At sabi ng may nahuling anak, no, nak, lagi ka lang pumunta sa CR bago ka lang natapos. No, sinilip ng ng tatay, nagmasturbate doon. Uy anak, ang batang-bata mo pa. Lagi mo na lang ginawa. Nung napanood niya, ang dami palang videos, skandal sa cellphone ng anak. Sabi ng tatay, magbago ka na ha. Magbago ka na. I-delete mo yan lahat ha. Magbago ka na. So, isang buwan, hindi na niya na-obserbahan yung anak niya na panay pasok sa CR. After 1 month, bumalik. Everyday na ito ha.
Ilang beses ito pumasok sa CR. Sinilip na naman ang tatay. Doon, nakita na naman niya. Nagmasturbate na naman. So anak, ang batang-batak mo pa, elementary ka pa. So, bakit mo hindi yan binura? Tatay, binura ko na po lahat. Bakit nandyan pa yan? Sabi niyo magbago ka. Nagbago ako ng upload. Sabi mo tay, magbago na ako. Bagong upload na po ito tay. Yan. Immorality becomes freedom. Wag mo akong pigilan tay. Ito yung kaligayahan ko. No? At dahil sa mga pornographic videos mga kapatid, alam nyo, may tatay na ginahasa yung sarili niyang anak. May kapatid gumahasa sa sarili niyang kapatid. Without drugs, ha? Without drugs. Meron din drugs, di ba? Ang pinaka-worst, mga kapatid, dahil sa pornography, nakipagtalik siya sa kanyang kalabaw. Uy. Bestiality. Nakipagtalik siya sa kanyang kambing. Uy. Nakakahiya yun, di ba? Because of disordered psychological, disordered psychologically, no? Immorality becomes freedom. Sin deepens our ignorance. Yan po ang second point sa wounds of ignorance. Ano pa? Pride becomes confidence. So, tinuturing natin yung pride natin as confidence. I trust myself more than anyone. Mas matalino pa ako sa inyo. Sino ba yung nakagraduate? Sino ba yung master? Sino ba yung PhD? Ang dami ng mga certificate. Pride becomes confidence. Nakita ko yung abogado. Sabi niya, wala kayong damit na Gucci, bag na Gucci. No? Kung wala, anong masama kung wala? Di ba? So, yung mga matalino, grabe yung katalinuhan nila, and then we humiliate others. Pride becomes confidence. The soul confuses arrogance with strength. Di ba? Arrogante na tayo. Lagi na tayong nakasimangot. Lagi na tayong nagagalit. Lagi na tayong tama. Lagi na tayong wasto. The soul confuses arrogance as strength. No longer enters the heart. So yan po. Pride becomes confidence. Sana kung may naabot tayo, hindi natin yan ipagmalaki. No? Wala naman tayong dapat ipagmalaki. Puro naman tayo wala. Galing naman tayo sa wala. Nothing to prove because we are nothing. Amen? Ano pa? Listeners become self-care. Lagi ka lang natutulog. Kahit tagmisa natutulog ka pa rin. A person neglects prayer, duties, and repentance, saying, I deserve rest. Grabe naman. No? Kung matutulog ka ngayon, 30 minutes lang. And then, power nap lang. Just imagine, natutulog ka buong araw. Natutulog ka kagabi. Ang aga mo natutulog kagabi. Ngayon, natutulog din naman. Nag-practice kag kamatay. Listeners becomes self-care. So, nandito na tayo sa second point. Sin deepens our ignorance. No? So, bukas, elaborate naman natin yung 3 points on the wounds of ignorance based on the season exercise Father Chad referred to. Ang una, ignorance is the wounds of original sin. The second point is sin deepens our
ignorance. Pangatlo, narrate ko lang ha. Pangatlo, errors begins in perception and memory. So yung pagkakamali natin begins in the perception and memory. The fourth bullets, ito yung i-discuss ko sa susunod. Ang pang-apat is the will forces the intellect into error. Yung will mo forces the intellect into error. Panglima, ito yung panglima. Habitual sin enriches ignorance. Habitual sin enriches ignorance. Yan po yung panglima. Pang-anim, na sinabi ni Father Chad, ito yung pang-anim. Isa na yun. Ang pang-anim, ito po, demons manipulates images, emotions, and fear. The 7 is the 4 Ds of demons. Ang ikapito is the 4 Ds of demons. May 4 D strategies ang demonyo. So, sa ligong ito, yan ang fufukusan natin. No, the more I study this, the more I understand myself. No? At huwag kayong mag-alala, kung malayo kayo, live naman tayo. Okay? Mamaya din, bago ako mag-bless sa mga religious items, isi-share ko din yung isang pasyente natin kanina para ma-inspire tayo to have to increase our faith in God, to increase our love in God, to increase our love to one another and to His church. No? Sa umaga, puno tayo ng pag-ibig. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Totoo. So, ato karong ampuon ng pag-ampo sa katawhan. Palug manindog. Diha sa pagtuo ng amuyo